mula sa paanan ng mga kabundukan ng Sierra Madre. Tahimik na naninirahan ang bayan kilabay iisa sa kalikasan, ang Sampaloc, Quezon. Payak, mapayapa at puno ng buong pagtanggap ang mga mamamayan dito. Subalit sa simpleng buhay at katahimikan ay isang masigla at mayaman na kultura ng kasaysayan ang patuloy na isinusulong. Mula sa dating sitio Barrio Dingi na sakop ng Lukban, isang higanteng puno ng sampalok ang naging saksi sa pagbubuklod ng mga tao rito. At kinalaunan, dito nagmula ang pangalan na Sampaloc hanggang sa taong 1902. Ito'y formal na kinilala bilang isang ganap na bayan. Ang Bulihan Festival ay hindi lang selebrasyon, ito'y pamana. Isang buhay kasaysayan na ipinapasa mula henerasyon sa henerasyon. Sa bawat hibla ng guri, sa bawat halakhak ng selebrasyon, at sa bawat yakap ng mga taga-Sampaloc, dama mo ang tibok ng isang bayang ay pinagmamalaki ang kanyang pinagmulan. Ngunit higit pa sa pangalan, ang tunay na diwa ng Sampaloc ay sumisiklab tuwing Abril sa pamamagitan ng makulay at masiglang Bulihan Festival. Isang patunay ng pagkakaisa, kasaysayan at likas ng yaman ng bayan. Mula ito sa salitang buri, isang uri ng palm tree na likas sa lugar at kinagawang pangunahing materyales sa sining at kabuhayan ng mga Sampalocan. Simula noong taong 2010 sa pamumuno ni Mayor Emmanuel Torres, ang Bulihan Festival ay naging opisyal na selebrasyon tuwing ika-25 ng Abril. Layon nitong ipakilala ang kagandahan ng Sampaloc hindi lamang sa larangan ng kultura, subalit pati na rin sa turismo. Sa likod ng makukulay na disenyong yari sa Buli, may mga kamay na nagbibigay buhay. Pero sino nga ba ang mga tao sa bawat habi ng Buli? Kilalanin natin ang isang tao na hindi lamang basta gumagawa ng bili, bagkus ay patuloy na nangangalaga ng kanilang tradisyon at kultura. Magandang buhay. Ako si Tessie Diaz, taga-Alupay. Late 1990s, mga 95. Yung mga project na ang paglala sa Luzonian Academy. Nag-start ako magbuli noon. Nag-organize kami ng samahan yung Sampaloc Girls. Naging na kami sa body practicing. Pero kung orasan, mga 3 oras. Bili namin pag yung puti ay 30 pesos sa weaver dito pa lang, pero pag yung trade fair na kami mga 100, okay ang presyo at sabihin mahal ang buli noon. Pag halimbawa ang kilo ng buli ay 50, tapos naka 100 pesos ka na, parang satisfied na. Hindi naman lugi, kumbaga ay okay na, okay na. Dahil nung una, pag hati na, okay na. Kung time na, depende yun sa sa order. Mas maraming buli doon. Pero, dahil, kaya lang siguro nasabing ganoon, nauna silang mag-promote ng buli. Mga naka-display nila sa tourism, galing Alupay. Ang maglalala nila ay Alupay. Para alam niyo, talagang nakisinisinata namin na mamamatay ang industry ng buli dito sa atin pag walang kabataan nato. Sa puntong ito ay ating kilalanin ang mga kamay sa likod ng sining na ito, na sa unang tingin ay tila isang simpleng paggawa lamang, ngunit ito ay dumaraan sa masinsinang proseso. Ating tunghayan ang kwento kung paano nagsimula sa buhay niya ang pagbubuli at kung paano niya ito patuloy na minamahal. Laura Abiharo. 50 years na naglalala. Dahil grade 4 ay naalala na pang bago. Aming
proseso ang ganito pagbubulo. Bihang kumbaga may ilalabon mo pa, yung kumbaga man ay ibibilat, papasmahin, maraming bago pa ay ikutin, yung kumbaga na yung pagkalabon pa ay ibibilat, tapos pagkatuyo, papasmahin at hindi yung ibabatag. Kaya sobrang maraming proseso ang pagbubulo. Oo. Siyang mahirap gawin. Sa likod ng pagbubuli, hindi mo aakalaing may kwentong nakakubli. Ating kilalanin ng isang ina na gagawin ng lahat para sa kanyang mga anak. Na sa likod ng kanyang mga kamay at tiyaga sa pagbubuli, ay nakamit niya ang pangarap na nais makamtan para sa mga anak. Ako si Dinya Dayo, sanang biyuda, 59 years. Elementary pa lang ako inaalala na ako. Tatlo na, yung may pang-apat ako kapag ko. Ating tunghayan ng perspektiba ng ilang kabataan kung bakit patuloy na minamahal ng mga sampalukin ang pagbubuli. Bakit nga ba patuloy na minamahal ng mga sampalukin ang pagbubuli? Kasi nga, gusto ko magbuli dahil gusto ko maranasan kung paano magbuli. At nakikurious ako kung paano ang isang dahon is magiging isang masterpiece. At mananatili akong magbubuli to help preserve our culture and tradition, lalo na't ngayong nalalapit na Bulihan Festival. To preserve our culture. It's nakakalibang po kaya gusto kong magbuli. Yeah. to keep the Sampaloc Quezon's tradition and culture alive. We all know that pagbubuli is a common livelihood. But this livelihood is a huge factor to us Sampalocans. It is to make the other generation see, or the next generation, that it benefits us from getting the success in a way of doing such hard work. Because we are Sampalocan, and every Sampalocan creates buli for a purpose. Upang ang kultura ng Sampaloc Quezon ay manatiling buhay. Maganda siya gawin and by keeping our Sampalocan culture alive. Ang pagbubuli ay kailangan tradisyon ng gawain ng Sampalocan. Kundi ito rin ang isa sa mga paraan upang magkaisa ang Sampalocan. Kagandahan ng pagbubuli ay nagpapakita ito ng pagkakaisa, Pagtutulungan at pagpapalaga sa mga simpleng bagay sa buhay. Dahil sa ganitong paraan, may papakita kung gaano kaganda at kayaman ang kultura, meron ng isang bayan ng Sampaloc dito sa Quezon. Ang pagbubuli ay isang napakaganda bagay na gawain dahil nakakatulong ito sa kalikasan at pangkabuhayan, lalo-lalo na sa mga Sampalocan. Nakita ko ang kagandahan ng pagbubuli dahil gawa sa lola ko na matagal nang ginagawa ito. Nakita ko kung gaano maganda ang muli, hindi lang basta gawa sa kamay, kundi may kwento at puso sa bawat tahi. Ang kagandahan nito ay nasa kwento sa kultura ng ating bayan, ang bayan ng Sampaloc Quezon. Itong pagbubuli ay siguro ang paglagay ng Sampaloc Quezon sa mga panahon ng mga nakaraang panahon. Dahil ito ay isa sa kultura na ipinapagmalaki ng bayan ng Sampaloc. Ang tunay na diwa ng kagandahan ng pagbubuli ay makikita sa bawat mga kulay na hibla nito. Mga mumunting hibla na nagbubuklod sa kasiyahan at pagkakaisa ng mga mamamayan para sa mas maganda at mas makabulihang hinaharap. Ang pagbubuli sa ating bayan ay malalim na nakaugat sa ating kultura at tradisyon. Ang festival na ito ay nagtatampok ng mga produkto na gawa sa buli at nagpapakita ng pagkamalikhain ng mga Sampalocan na kagayang. Sa pagtatapos ng dokumentaryong ito, dapat nating itanong sa ating sarili, bakit nga ba kailangang maibahagi ang istorya sa likod ng bawat hibla ng Sampalukin? Magkakaiba man ang ating interpretasyon sa tanong na ito, iisa lamang ang sigurado. Ang Bulihan Festival ay hindi lamang tungkol sa bunga ng halaman o animoy pakikibakan ng mga tao, kundi tungkol din ito sa patuloy na pagtangkilik sa kultura ng bayan ng Sampaloc. Sa bawat hibla at paglala ng mga tao ay mayroong kwento at kultura na sumasalamin sa mga naninirahan sa bayang ito, na hindi lamang nagsisilbing hanap buhay ng ilan, bagkus ito ay pagpapakita rin na ang mga Sampalukin ay may dalisay na pagmamahal at pagyakap sa kultura ng sining na ito.
Halina't makipista sa bayan ng Sampaloc, turong ganda, yanong saya. Saranggol ay lilipad sa kahel ng kalangitan. Paalam na nga ba sa ating nakaraan? Ngunit saan man tayo hipan ng amihan? Di pa papalit ang pagkakaibigan. Kung aking uulitin itong mahabang biyahe sa kada yugto ng ating paglalakbay, wala kong babaguhin ni isang detalye sa dami ba naman ng